Yung tipong bibirit ka na, kaso biglang mamamatay yung makina. Pag sinilip mo naman sa dashboard, walang error code. Yung mga ganitong problema, lalo na pagdating sa Aerox tsaka NMAX, mostly hindi to kayang i-detect ng diagnostic tool. Ngayon mga bossing, subukan natin i-start yung motor. So di ba umaandar naman siya, walang problema at saka walang error 12, okay? So ito mga bossing, ang pinaka-initial findings ko dito na problema is yung sensor. So baklasin muna natin tong gilid para ma-access natin yung mga wirings at mabaklas natin yung CKP sensor, okay? Una ko ngang sinilip itong spark plug cap. Hindi naman puno ng kalawang at kitang-kita pa yung tanso. Nasa tamang clearance din yung spark plug at hindi nga ito pudpod. Pagdating sa ignition coil, buong-buo pa nga ang wire nito at hindi nag-uumido. Wala rin akong nakitang indication na sunog dito sa pin terminal ng stator papuntang ECU. Inalis ko na nga ang coolant dito sa radiator para masilip ang kalagayan ng magneto, stator at CKP sensor. Para ma-verify din natin kung sira na yung oil seal. Kung may tagas na nga sa langis, palit na rin tayo. Ang mga dahilan kung bakit nasisira yung ating CKP sensor, una sa tagal ng serbisyo, pangalawa yung latak ng langis. Ayaw talaga sir. Dahil sa sobrang tagal na walang baklasan, ito stock up na mga bossing. Kaya naman tinulak ko yung motor at naghanap ng shop kung saan merong ganitong puller. Pagbalik namin sa bahay ng aking customer, agad kong tinanggal itong mga kalawang dito sa magneto. Sabay pintura na rin para hindi agad kalawangin. Pagkalas ko nga ng stator, ganito yung itsura. Kapag ganito, 95% ito ang dahilan kung bakit tumitirik yung motor. Reason, nakapag-penetrate na yung langis sa loob ng CKP sensor. Kahit silyado pa nga yan. Kaya ugaliin yung magpa-check up ng magneto. Kahit nga isang beses sa isang taon, pwede na yan. Dito sa bandang stator, naka-add pro na rin pala ito. At wala nga itong sunog. Pagkatapos, tinanggal ko yung mga dumi at kalawang dito sa stator. Makukumpara nyo naman kung gaano na nga ito kadumi. Dito nga sa part na to, ang pinakamahirap. Lumihis lang ng konti yung grinder na yan, sigurado abono. Pagkatapos sa magnetic pole, etong magnetic coil naman ang ating isusunod. Ito yung dapat pagkaingat-ingatan na huwag magasgasan. Nilinis ko nga itong housing ng magneto at stator. Kitang-kita nyo naman kung gaano na nga ito kadumi. Kapag may mga buhangin na pumasok, sigurado kapit. Dahil merong nagtatagas na langis. Pagkatapos ko nalinis at maalis yung mga dumi, tinanggal ko yung lumang oil seal at pinalitan nga ito ng bago. Pagdating naman sa CKP sensor, paano ko nga ito nalalaman na sira na at hindi hinuhulaan? Ito nga yung ginagamit ko. Kapag may umilaw dyan sa apat na LED ng aking device, automatic defective kahit bagong bili pa yan. At nakita nga natin yan sa sensor na ating kinalas. Ngayon, para sigurado yung ating gawa at hindi pa balik-balik, itong CKP na aking ipapalit dapat pag on ko ng device, walang iilaw dito sa apat na LED. Ayan, wala. Iilaw lang siya kapag nag-trigger ka ng magnet sa bawat sensor. Pagkatapos, kinabit ko na nga yung CKP sensor dito sa stator. And then, papaanda rin natin tong motor. Lagpas ng 30 minutes na naka-center stand lang. Dito natin malalaman kung bibigay ba yung bagong kabit na CKP sensor. So mga boss, ito na. Subukan natin i-start yung motor kung okay na ba yung ating mga ginawa dito at hindi ba nagkaroon ng problema. Okay. So ayan, dito. Okay. Yan. So ang gagawin natin dito mga boss, ibalik natin yung habang binabalik natin yung mga bossing, paanda rin natin ng 30 minutes tong motor. Doon natin malalaman kung mag-i-install ba yung makina. Kapag nag-install to or yung biglang mamamatay, ibig sabihin may problema yung CKP sensor. Kapag hindi siya namatay within 30 minutes plus or up, ibig sabihin goods na. Pwede itong ibiyahe sa malayuan. Okay, so yun lang mga boss, kabit natin mga yan. Yan mga boss, subukan na yun sir kung sa kanyang pagbalik or sa kanyang pag drive test, hindi ba ito mamamatay yung titirik o kaya na matitirik yung motor niya. Sir, dito may rek? Hindi. Okay.